Purihin ang Panginoon. So, welcome po sa umagang ito. Isang malaking kagalakan at pagpapala na makita-kita tayong muli. Tignan mo nga yung katabi mo kung nagsasawa ka na sa mukha niya. Nag-bless ka ba? Ikaw na naman. Ikaw ulit? Hindi ka na nagsawa sa akin ha. Iba naman ang classmate mo. Bago naman. Laging sitting arrangement eh. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Alam niyo mga kuya, kanina nung pinapakinggan natin yung mga testimony, alam niyo po sa buhay ng isang mananampalataya, para sa akin na pinaka-highlight talaga, pinaka-breaking point ng buhay ng isang mananampalataya is kapag nakilala mo si Jesus. Yun yung tinatawag natin na encounter mo, yung first love mo. Alam niyo yung napapakinggan yun na first love never dies? Kung si Makmak, sa ano lang yan? Yung high school life ba yun? O puppy love lang, na first love never dies. Pero as you come to know Jesus Christ in your life, totoo yun, first love never dies. Why? There will come a time na matetest yung faith mo and pakiramdam mo, gusto mo nang bumitaw. Gusto mo nang mag-give up, gusto mo nang iwanan yung pananampalataya. Pero ibabalik ka pa rin ng Panginoon sa first love. Kaya first love never dies. Kaya pag naalala mo yung first love mo, yung encounter mo kay Jesus Christ, tutulog ulit yung luha mo. Marirealize mo ulit na napakabuti ng Diyos. Kahit kailan, kahit na dami nating pagkukulang, hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Take note mga kapatid, we are living under the grace of God. Under the grace of God. Yun po yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon, dahil sa habag at awa ng Diyos sa atin. Kung wala po iyon, hindi po tayo masusurvive. Hindi po tayo makapagpatuloy. Hindi po tayo magkikita-kita. Imagine, no? Sa Pilipinas, magkakaiba yung lugar natin. Magkakaiba ang probinsya at syudad ng Pilipinas, pero nandito tayo sa Jubil, nagkita-kita. May mga galing sa Luzon, may galing sa Visayas at sa Mindanao, pero linoob talaga ng Panginoon. And inalaw ng Lord na tayo ay nandito at nagkakilala. And for a single purpose, and that is to know Jesus Christ. And yung makapakinggan nyo yung testimony ng mga kapatid, that is yung tinatawag natin the breaking point of their life. Nakilala na si Jesus Cristo. Sabi nila na dati yung buhay ko ganito, lahat na ng kalayawan ng mundo naranasan ko, pero nung nakilala ko si Jesus Cristo, binago niya ang aking buhay. Yun yung tinatawag natin na turning point, the breaking point, and the highlight ng buhay ng sa mananampalataya. Pag dumating man yung pagsubok sa buhay ng sa mananampalataya, pag maalala mo yung panahon na yun na nakilala mo si Jesus Cristo, doon ka ulit mapapalakas. Kaya kung mayroong nanghihina dito mga kapatid, draw near to Jesus Christ. For without Him, we can do nothing. Amen? Palakpakan pa natin ang Panginoon. Praise God po, dahil kagabi po mga kapatid, kami po ay nagkaroon po ng gawain din dito. And then, right after that is hinatid po natin si Brad Nils doon sa airport. Siya po ay nasa bakasyon. Praying ang dineclare na natin yung safe travel niya. And gagamitin siya ng Panginoon doon sa Pilipinas. Saan man siya dali ng Panginoon, magiging pagpapala siya. And kagabi din po, unique yung journey namin. Kuya Bon, may kasalanan kami. Pray ng Panginoon. So, praise God dahil kahit na gano'n na naligaw-ligaw kami sa daan, alam mo yung biyahe namin na imbis na maging ilang minutes lang yun, mga 30 minutes. Pero naging more than 1 hour kasi nagpaikot-ikot kami sa Abu Hadria. Tawa kami ng tawa nung kasama ko sa sasakyan, si Kuya Aaron at si Kuya Gilbert. Sabi ni Kuya Gilbert, alam mo Kuya, pinapangarap ko talaga doon na mabisita ko itong Abu Hadria eh. Sabi ko sa kanya, kaya pala din lang tayo dito sa Abu Hadria kasi gusto mo makita Abu Hadria eh. Pero Panginoon, pero praise God pa rin kasi alam niyo po kagabi, yung license ko kasi hindi pa siya okay. Yung ikama number, hindi pa siya nag-match doon sa ikama na hawak ko na bago, tapos wala pa ang authorization doon sa sasakyan. Kaya andoon yung setback, pero
yung kapayapaan sa puso namin nandun pa rin. Hindi kami natatakot, hindi nagtatawanan pa rin kami doon sa daan, hindi kami nag-worry, pero we believe and we are praying that God is with us all throughout the way. So yun, praise God, dumating sila ko yan as nirescue kami doon sa Aldris. Hindi namin alam, paikot-ikot na kami doon sa na puro harang yung daan puro yun ang Panginoon. Praise God kasi nakarating kami ng almost 4 o'clock. Imagine yun ha. Ilang oras yun. Praise God. Pero yun, isa sa mga purpose nun is para makita rin namin yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Doon pa talaga kami sa Abu Adrian nagpultang. Hallelujah. Praise the Lord. So, praise God po sa buhay ng bawat sala nandito. It's been a long time na ako po ay tumayo dito sa pulpits since nag-start po yung shutdown turnaround sa PK North. February, March, April, May. All throughout ng month na yun, mas magjo-June. Ang bilis ng panahon, no? Imagine that na mag-iisang taon na rin pala ako. Praise God sa kanyang kabutihan dahil doon sa kabila ng kapagaran ng katawan is nakikita ko pa rin yung message ng Lord kahit doon sa trabaho. Pinapalakas niya yung aking katawan. Hindi ko man kayo nakakasama physical sa gawain, but deep inside my heart, I am interceding and praying for my brothers and sisters in Christ. Nakakamiss yung gawain pagka matagal ka na sa trabaho, nararamdaman mo talaga at your body, your physical body is talagang bagsak na bagsak ka. Pero when you pray, intercede and worship the Lord, mare-revive yung kalakasan mo. Yun po yung totoo. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon patungkol po dito sa prevailing prayer. Sabihin po natin, prevailing prayer. Prevailing prayer. Amen. So, unleashing the power of prevailing prayer. So, sa lahat po ng mga nagkaroon na po ng relationship na kakilala kay Kristo, ito po yung isa sa mga trabaho po natin. Ito yung isa sa mga ministry. O ito yung pagkakatawag natin, mission natin to become an intercessor. To become a prayer warrior. Sabi mo sa katabi mo, you are a prayer warrior. So, I believe na napakinggan na natin to sa mga nadadaluhan natin na gawain na the prayer is the backbone of the church. So yung katawan natin, meron tayong backbone. Ano yung backbone natin? Dito sa likod, no? Pag wala yan, hindi tayo makatayo, lang tanggulay tayo. Ganon din po sa panambahan. Magiging weak po ang advancement ng evangelism, magiging weak po ang fortress ng panambahan, magkakaroon po ng mga samot-saring mga issues sa loob ng panambahan kung ang church po is hindi prayerful. Yan po ang pinaka-power natin. Why? Because prayer signifies our full dependence unto the Lord. Ang sabi niya sa John chapter 15 verse 5, without me, you can do nothing, says the Lord. Kung wala po si Kristo sa ating mga buhay, hindi po natin gawin, o hindi natin gampanan kung ano po yung trabaho ng panambahan ng gawain ni Jesus Christ. Kaya po, kapag po tayo ay nananalangin individually or as a corporate church, pinapakita lang po na tayo ay we are depending on the guidance of the Lord sa ating mga buhay. Saan po tayo kukuha ng guidance? Sa AI? Sa Google? AI, bibigay na sa'yo lahat Kahit nga yung assignment mo sa school, kahit yung mga exam, ibibigay yan lahat ni IELTS. AI. Kagabi nagbabasa ako, nakita ko na, madali na mag-IELTS ngayon. Dahil doon sa mga activities sa mga exam, ibibigay lahat ni AI yun. Perfect pa yung score mo. Kaya lahat, very accessible na sa internet. But tayo po, mga mananampalataya, free po yung access natin sa Diyos. Through our personal relationship with Jesus Christ, nakaka-access na po tayo sa Diyos. Through our faith, through our relationship with Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, anytime, 24/7, wherever you are, sa kamandali ng Panginoon, you can always access yung prayer po, mga kapatid. Lalong-lalo na kung corporately we are praying. Ano pa? Bakit po natawag na backbone ng church ang prayer? So ang prayer po ang isa sa dahilan kung bakit po nagkakaroon ng advancement or evangelism or expansion po ng kingdom ng Panginoon dito sa lupa. Through prayer, doon po tayo napapalakas ng Panginoon, na-inspire po tayo ng
banal na Espiritu para sa ganun mas maging effective po tayo sa ministry. Doon sa Acts po, in Acts chapter 4, doon sa Acts chapter 4 verse 31 sabi niya, "And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness." Imagine that. Can you imagine a church that is not praying? Ang consequence nun, there will be no boldness in evangelism. Lahat mahiyain, lahat tamad, lahat walang time sa evangelism. Imagine a church that is not showing their full dependence on God. They are depending on their knowledge and their wisdom alone. At the end of the day, mapapagod sila, tatamarin nyo sila, mawawala na ng gana. Kaya po napaka-importante na ang isang panambahan, ang isang mananampalataya ay prayerful. Ano pa? In Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. That is why the church, the Christian believers are called to prayer. We are prayer intercessors. We are praying for one another. Pinagpipray po natin ang ating bansa. Pinagpipray po natin ang ating mga pamilya. Pinagpipray po natin ang mga elders ng church. Pinagpipray po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung ano man po yung dinedesign ng puso mo, ano po yung kinukonvict sa'yo ng banal na Espiritu, dalhin po natin yan sa panalangin. And that shows humility and your full dependence on the Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, hallelujah. So sa pag-aaral po natin, matatagpo natin ang salita ng Panginoon sa James chapter 5 verse 16. So Santiago. James chapter 5 verse 16, sabi niya dito na confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Hallelujah. Now, in the book of James chapter 5, the author of this book is James the Just. Siya po yung kapatid ni Kristo. So James was a soldier who fought on his knees. Bakit? Ang way of battling ni James is through prayer. So ito dapat yung maging character natin, mga kapatid. So he was known as the old camel knees for the thick calluses from a lifetime of intercession. Yung tuhod po niya nagkakakalyo na. Tingnan mo nga yung tuhod ng katabi mo kung may kalyo-kalyo na yan. May kalyo na ba yan? Amen? Sa pinapakita niya, yung pagluhod niya, talagang binabattle ni James in prayer. Kaya siya tinawag na James the Just. Kasi James is very strict when it comes to sa kalooban ng Panginoon. When it comes to prayer, when it comes to ministry, talagang focus siya. Seryoso siya doon sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. And nawa, ganun din tayo mga kapatid, maging character ng puso natin ang laging nananalangin. Kung gusto mong ituhod, tuhurin mo, dali mo sa panalangin, and bring it to prayer. And I believe that the Lord is listening to our prayers. Hindi naman tulog ang Diyos. So the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Amen? Sabihin mo sa katabi mo na magpanalanginan tayo. Okay. So background po ng James, sa James chapter 5, kung tingnan pa natin yung background nito, it shows yung pinagdadaanan din ng early churches noon. So merong suffering, may cheerfulness, may mga sakit. So tinuturo niya dito na kapag tayo po ay may mga pagsubok sa buhay, dalhin natin sa panalangin. Kung tayo po ay masaya, tayo po ay magpuri sa Diyos. So bakit ganun? Kasi yung mananampalataya, pagka mayroong mga dumarating sa buhay na pagpapala o katagumpayan, nagiging masaya ang isang tao, nakakalimutan na bumalik sa nagbigay ng pagpapala, nakakalimutan magpasalamat, nakakalimutan magpuri sa Kanya. And kung tayo po ay may nararamdaman, physical man yan nakasakit na sakit sa physical na katawan, tayo po ay manalangin. O kaya tayo po ay magtawag ng ating kapatid at tulungan tayo sa pananampalataya. So dito po sa James chapter 5, tinuturo niya po dito sa church na tayo ay magtulungan sa pamamagitan ng panalangin. Hindi niya po tinuturo dito na tayo ay magchismisan, i-chismis natin yung kapatid o kaya magsalita ng mga hindi nakaka-edify o yung mga salita na nakakasakit. Pero ang tinuturo niya sa atin dito is maging pagpapala tayo sa buhay ng bawat isa na maging
tayo yung instrumento ng Panginoon para yung kapatid is ma-inspire din na magpuri sa Diyos. So kung tayo ay nagiging prayerful, nakikita ng kapatid, may inspired din siya na maging prayerful. So yun po yung kailangan na ma-build na character sa buhay ng mananampalataya na yung puso natin laging mauhaw o kaya magutom sa panalangin. Amen po ba? Amen. So dito sa James chapter 5 verse 16, this is a non-negotiable condition for prayer that truly prevails. Para maging prevailing po, okay? Maging prevailing po yung prayer ng isang mananampalataya, ito po yung condition. Confess your sins to one another. Why? Confess your sins to one another and pray for each other. Ito po yung condition. So napakahirap po na mag-minister ka o ipag-pray mo yung kapatid kung yung kapatid na ipag-pray mo ay may dinadala kang sama ng loob sa kanya. Sabi ni Kuya, pag-pray mo nga si kapatid dahil may nararanasan siya. So hindi mo magawang buksan yung bibig mo, hindi mo magawang mag-intercede through prayer. Ay pag-pray yung kapatid dahil meron kang dinadala sa puso mo. The moment po na meron ng gano'n sa puso natin, yun po yung magiging stronghold ng kaaway sa buhay natin kaya hindi po natin magampanan kung ano po yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil yun yung focus ng isip mo, yun yung focus ng puso mo, eventually yung lumalabas sa bibig mo, puro bitterness tungkol sa kapatid. So hindi po siya nakaka-bless. Yan po ay parang disease na kumakalat sa katawan mo and eventually kakainin ng buong sistema mo. Alam niyo yung diabetes, di ba? Ang taong may diabetes, pag nasugat, mahirap mag-heal. Mahirap na magamot yung sugat, kumakalat yung sugat, kinakain niya yung laman. Kapag kumalat po yun, yung tinatawag natin na gangrene doon sa medical terminology. Gangrene ang tawag doon. Yung kulay yung laman niya nagiging itim. Tapos hindi na yun magagamot, ang gagawin nila, puputulin. So gusto niyo ba na yung buong katawan mo kakainin ka ng disease na gano'n? Magiging bulok yung katawan mo pero naglalakad kang buhay. Spiritually speaking, you are dead already in the spirit. So, puro bitterness na yung lumalabas sa bibig mo, wala nang pagpapala. Wala nang kaganakan sa'yo. Wala nang kapayapaan. Kaya sabi ng Bible, out from the abundance of the heart, the mouth will speak. Kung anong nilalaman ng puso mo, yun yung nilalabas ng bibig. Pero kung ang puso mo ay nag-uumapaw para sa Panginoon, hindi po mahirap ang mag-pray. Basic po ito na isang requirement ng isang mananampalataya. Basic lang po ang prayer. Alam niyo mga kapatid, sa panimula ng ating pananampalataya, inuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po tayo mag-pray. Sa tulong din ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ginagamit sila ng Panginoon na maging instrumento para tayo ay ma-inspire at makita natin yung tinuturo sa atin ng Panginoon. So, at first, yung prayer mo is, naging center lang is ikaw. Pinag-pray mo lahat ng gusto mo. But eventually, habang nagpapatuloy ka sa pananampalataya, nagkakaroon ka na ngayon ng concern para sa church. Nagkakaroon ka na ngayon ng concern para sa pamilya mo. Lord, kung nararanasan ko yung kagalakan na ito ngayon, dalangin ko, Panginoon, na kahit yung pamilya ko sa Pilipinas, maranasan din nila. Lord, kung ano yung nararanasan ko na kapayapaan sa aking puso, Lord, gusto ko maranasan din ni kapatid. Sa oras na ito, may pinagdadaanan yung kapatid. Lord, yung kapayapaan na nanggagaling sa iyo, I pray na yun din ang maghari sa kanyang buhay. Yun yung tinatawag natin na intercession. Lord, hindi po maayos ang bansa namin. Pinagpipray ko po na magkaroon ng kaayusan sa aming gobyerno. Hindi po naging maganda, naging resulta, but dalangin ko, Panginoon, na gumalaw ang iyong kamay para sa ganun, magkaroon ng kaayusan sa aming bansa. Di ba? Napakaganda pag ganun. Hindi yung isa ka sa mga keyboard warrior. Alam yung keyboard warrior? Andun ka doon sa social media, nakikipag-battle ka doon na ayaw pag hindi ko yung nakaka-edify. Lalong-lalo na kung tayo po ay isang mananampalataya. Kaya po tinawag ng Panginoon that you will become a salt and light in this world. Napakarami po tayong prinsipyo sa buhay. But eventually the Lord will change us and that principle will turn out to become a Jesus-centered. Yung prinsipyo mo ngayon magiging sentro si Yeso Cristo. Amen. Amen po ba mga kapatid? Yes. Ngayon, prevailing prayer requires a clean heart. Sabihin nga natin, clean heart. Okay, hallelujah. So, alam niyo kanina yung sinabi natin na bakit requirement sa isang prevailing prayer that we need to confess our sins to one another and pray for each other.
Alam niyo po ang nagiging consequence po ng kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya, it creates distance. Yung kasalanan. Unang-una, nagkakaroon po tayo ng distance with God. Yan po yung nagagawa ng kasalanan. Tayo po ay lumalayo sa Diyos. Pangalawa, nagkakaroon din po ng effect yun sa paligid natin. Nagkakaroon tayo ng distance sa ating mga kapatid. For example, sa loob ng pananampalataya, sa loob ng panambahan, dahil sa kasalanan, dahil sa mga nagawa natin, dahil sa mga nabitawan nating salita na hindi nakaka-bless, yun po yung nagiging dahil kung bakit nagkakaroon ng distance. Nagkakaroon ngayon ng pagkakahiwa, hindi na tayo nagkakaisa. So yun nagiging effect po ng kasalanan. So yun po yung disease na sinasabi natin na nag-creep, gumagapang sa loob ng panambahan, sa buhay ng isang mananampalataya, and yun yung nagiging dahilan kung bakit po tayo lumalayo sa kalooban ng Diyos. Kapag po tayo ay punong-puno na nitong duming ito, hindi po natin clearly na makita kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So ano pong kailangan natin gawin? We need to release it. We need to confess it. We need to give it to the Lord. Speak it aloud to a trusted brother. This is a practical application, or sister. Let's the light enter, the infection begins to drain. So example lang po ito mga kapatid. Pwede po natin i-share yun sa ating mga kapatid para sa ganun. Tulungan tayo ng isang kapatid sa pananampalataya na effect. Pray kung ano man po yung meron dito sa ating kalooban, sa ating mga puso na hirap tayong bitawan. Sa Bible sabi niya doon, kung may dalawa man o tatlo na nagkatipon, doon ako sa kanyang kaligitnaan. Kaya powerful yun mga kapatid kapag may dalawa o tatlo na nagkatipon-tipon. Kung meron kang kapatid sa pananampalataya, share mo yan and you pray together, the Lord will surely empower you both. Amen? Amen. And your result po is the power with nothing hidden confidence before God returns. So nagkakaroon tayo ng confidence ngayon to approach the throne of God. Yung kasalanan, dahil doon nagkakaroon tayo ng shame. Nahiya ka ngayon tumawag sa Panginoon. Yung binibigay sa'yo ng kaaway, iko-condemn ka ng kaaway, ilalayo ka ng kaaway sa Diyos. Pero kung tayo po ay nagkaroon ng malinis na puso, sabi niya dito sa Psalms chapter 16 verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. I have hidden your words in my heart, that I might not sin against you, Lord. Kaya napakabuti mga kapatid ng ating puso, parang vessel ito, parang baso ito, punuin natin ang salita ng Panginoon para sa ganun tayo ay laging awake, lagi tayong align doon sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, kung tayo po ay napapaligiran ng mga makamundong mga gawain, kung tayo ay napapalayo sa gawain ng Panginoon, yun po yung time na naging weak po tayo. Yun yung nagiging time na nagiging dull na po, nawawala na yung panlasa natin sa gawain, nawawala na yung panlasa natin sa prayer. Pero kung tayo po ay napapalibutan ng mga mananampalataya, na tayo ay laging kumakain ng salita ng Diyos, napapalakas po tayo. Amen po ba? Amen. So prevailing prayer requires honesty, not just oratory. Hindi lang yung sinasabi. So hidden sin, ito yung sabi natin, cherishing secrets creates distance and short circuits power. Wala kang power dahil nagkakaroon tayo ng distance. Why? The ultimate source ng ating sustenance. Sustenance natin sa joy, sustenance natin sa peace, sustenance natin sa gladness, sustenance natin sa anointing ng banal na espiritu, sustenance natin para tayo ay laging energetic sa gawain ng Panginoon. Kung tayo ay laging attached o kaya tayo ay laging nasa Panginoon, nandun po yung top, nandun po tayo sa ultimate source ng power. Pero kung tayo po ay distance sa Panginoon, linalayo natin ang ating sarili, nagkakaroon tayo ngayon ng pag-iwas, hindi po natin matatap yung ultimate source ng ating sustenance. Kaya eventually, habang tumatagal, nanghihina po ang isang mananampalataya. Kaya wala na siyang time sa gawain, lalong-lalo na sa prayer. Sino dito ang naging default, kumbaga naging parte na ng kanyang buhay, ang pagising sa umaga, magpasalamat sa Panginoon. Bago ka matulog, nagpapasalamat sa Panginoon. Pag may natanggap kang biyaya, nagpapasalamat sa Panginoon. Sino dito ang kapag may nararanasan na pagsubok sa buhay, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon? Kasi part po yun ng buhay ng sa mananampalataya. Dahil yun po yung way para sa ganun tayo po ay laging maging matatag. Laging nag-uuma po sa atin yung
hope sa Panginoon and yung excitement sa puso natin na sa kabila ng pagsubok na yun, pag tayo ay napagtagumpay natin, mararanasan natin yung another level up ng ating pananampalataya. Di ba? Na dati, level 1 ka, o kaya grade 1 ka, o kaya bata ka sa pananampalataya, habang tumatagal, tinatayuan mo yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon, andun yung promotion ng Lord sa atin. Even yung nilalaman ng panalangin mo, nagbabago na. Nagiging intercessor ka na, nagiging prayer warrior ka na. Pinagpe-pray mo ngayon yung mga leader ng church, pinagpe-pray mo ngayon yung family mo sa Pilipinas. Until one day, dadalhin ka ng Panginoon doon sa event na yon na inihanda ng Panginoon. Lahat ng panalangin mo, makikita mo sa harapan mo na gumagalaw ang Diyos. Di ba na maganda pag ganun? Amen? Amen. Amen. Hallelujah. So now, meron pa tayong isang testimony dito na buhay ni Kuya Manny na isa siyang life group leader na nagkaroon siya ng tinatawag na unforgiveness sa kanyang puso doon sa kanyang tatay. So within 15 years, meron siyang tinatagong hatred sa kanyang tatay until one day, he decided to open up. And pinag-pray nila ng kanyang mga kapatiran sa pananampalataya hanggang na-release siya and nagiging energetic siya. Kapag siya ay nag-pray, nakikita niya ang paggalaw ng Panginoon sa kanyang buhay. Even sa paglilid ng worship. So, ganon tayo mga kapatid. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng ganitong bagay sa ating mga buhay, mga hatred o kaya bitterness sa ating puso, we need to release it. Huwag niyong alagaan yan. Kasi the moment na inaalagaan natin, yan po yung magpapahina sa atin. Kahit na umatid ka ng umatid ng gawain, magbasa ka ng magbasa ng Bible, kung hindi mo yan i-release sa Panginoon, you will not be healed. So, spiritually speaking, mga kapatid, we need to release that to the Lord para sa ganun ang Panginoon ang mag-heal sa atin, mag-set free sa atin para sa ganun maging magaan po ang ating mga balikat. Hindi po siya magiging mabigat. Lord, bakit ganito? Atin ako ng gawain, pero bakit mabigat pa rin yung aking balikat? So, there is something that needs to be surrendered to the Lord. Because Christianity, our relationship with Jesus Christ requires daily surrender and submission to the Lord. Amen? Amen. Okay, prevailing prayer requires a passionate persistence. So, passionate persistence. Ano po yung ibig sabihin ng passionate persistence? Sabihin mo sa katabi mo, maging passionate tayo. Passionate sa prayer. So, meron tayong tinatawag na casual prayer and fervent prayer. Ang casual prayer, mga kapatid, ito po yung walang power na panalangin. Ito po yung walang walang kalaman-laman. Kumbaga, nagiging compliance na lang na mag-pray siya. Wala siyang, hindi kasama yung kagalakan o hindi nag-umapaw sa kanyang puso yung kanyang panalangin. Pero ang fervent prayer po, yung nararamdaman ng kanyang puso is nagkakaroon ng focus o nagkakaroon siya ng refusal na, alam mo yun, nagiging mapilit ka o kaya yung prayer mo na persistent ka na gusto mong makita one day, Lord, kung ano yung pinagpipray mo. Sino dito yung nagkakaroon ng burden sa kanyang puso na yung pamilya niya is makakilala sa Panginoon? Example lang yun. Di ba? We wanted our family doon sa Pilipinas na maranasan din nila si Jesucristo. Makilala nila. Kaya nang sabi natin kanina, yung first love, yung unang encounter natin kay Jesucristo, ito yung pinaka-highlight ng buhay ng isang mananampalataya. Yun yung nagpapalakas sa'yo. So Lord, gustong maranasan ng pamilya ko yun. Pinagpipray mo ng pinagpipray. So madami po tayong mga kapatiran sa pananampalataya who desired for their families sa kanilang mga asawa na magiging mananampalataya. So may mga kapatid tayo dito na ganun. They prayed for their wives, they prayed for their families, that one day makakasama nila sa gawain. So mayroon tayong living testimonies dito. And dyan si Kuya Richard. Alala ko ng si Tita Maricel sa bahay nun. Nung pumunta sila ng Baguio. So re-record namin yung testimony ni Tita Maricel. So naalala ko nun si Kuya Richard, he's praying para kay Tita Maricel that one day makasama niya, body-body niya sa ministry. Nandito sila ngayon. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Kung tayo po ay fervent sa prayer, persistent tayo sa prayer, unstoppable po. No, hindi ka nagsumusoko sa pinagpipray mo, hindi ka nagre-refuse na sumuko,
Hindi ka nag-give up. I want to pray for this, Lord. I want to see that one day your hand will move. I want to encounter your divine intervention in my life, in my family, in my ministry, in my job, in my company, in the church. Kung saan mo kalinagay, I want to encounter your divine intervention. Alam mo yung sinasabi natin na divine intervention? Kapag po gumalaw ang Panginoon, walang makakapigil. Walang imposible. Testimony namin ni Mrs. Nung nagtatrabaho po si Alma dito sa Cobar, prayer niya noon, ang desire niya is pag-uwi niya ng Pilipinas, makapasok siya sa government hospital. Kasi pag government hospital, maraming benefit. Tapos, uwian siya sa bahay. So yun yung naging desire niya. Nung natapos pa yung kontrata niya dito sa Saudi Arabia, we prayed that makapasok siya. So alam naman natin, pag sa Pilipinas, ng gobyerno, bakar-bakar, pag wala bakar, mahina ka. So may hiring doon sa BJ, sa Baguio General Hospital, ng 2 position para sa Medtech 3. Okay, Medtech 3. Yung pinaka lowest level ng isang Medtech. Okay, so nag-pray kami. So merong aplikante na 15, pero yung position 2 lang. Sabi ko sa kanya, sabi niya, nag-worry siya dahil wala siyang backer. So yung tatay po ni Mrs. is counselor po doon sa Sagada. Wala namang magagawa yung counselor doon ng Sagada sa Baguio. So sabi ko na, huwag ka nang umasa dyan. Sabi ko, we need to call unto the Lord. Ibigay natin sa Panginoon. Kung kalooban niya, wala namang makakapigil eh. Kung gumalaw po ang kamay ng Diyos, wala makakapigil dyan. Kung nagbukas ang Panginoon ng pintuan, wala makapagsara niyan. Yung sabi ko sa niya, encourage ko si Mrs. na huwag kang sumuko, subukan mo. Ibigay natin sa Panginoon sa panalangin. So na, we knelt in prayer, pinag-pray po namin until dumating yung interview niya, exam nila, pumasa siya. So, doon sa pumasa, hindi nila alam kung sino yung ilalagay. Kasi meron na daw naluto. Meron na daw naka-ready na. And praise God dahil after 1 week, lumabas yung result, nakuha siya. Purihin ang Panginoon. Kasi, alam mo, napakahirap pumasok sa gobyerno kung wala kang kilala. Ngayon, nagkaroon ulit ng desire na magkaroon ng promotion. So, dine-desire na mag-promote siya sa Medtech 2. So, last month lang po, pinag-pray po namin. Last year pala, nagkaroon ng open position for Medtech 2, 2 pwesto ulit. So, nag-pray kami, sabi ko. Ngayon, dalhin ulit natin sa panalangin. Kung makuha ka, then praise God. Kung hindi, praise God pa rin. Hindi ka talo. Win-win situation. So, example, pumasa siya, interview pumasa siya, pero hindi siya nakuha dahil meron nang nalagay. Sabi ko sa misis ka na, huwag kang sumuko. Gawin natin. Kasi sabi ko, excuse me, isa sa mga mission kung bakit ka nandyan, kasi alam nyo po, ginagamit siya ng Panginoon para i-reach out yung mga kapatiran na nandun sa hospital. Ipag-pray sila. Yun yung naging mission niya. Kaya na-amaze ako, nabibless ako, nakikita ko yung way na yun kung bakit siya linagay ng Panginoon doon. Hindi imposible at naniniwala ko na there is a purpose ng Panginoon sa kanyang buhay kung bakit siya nakuha doon. Kasi isip namin ang hirap pumasok sa gobyerno pero may plano ang Panginoon sa kanyang buhay. Ginagamit siya doon para ipag-pray yung mga sakit. Until last month, nag-open ulit ang position ng Medtech 2. Nag-pray ulit kami. Pray tayo sa Panginoon. This time, kung ibibigay ito ng Panginoon, kung magbubukas siya ng pintuan, walang makapagsara. Yun yung declaration namin. Alam niyo mga kapatid, after 1 week ulit, na nag-exam sila and nag-interview, nakuha siya, na-promote siya for Medtech 2. Nakapakabuti na mga ngayon. Kasi amazed na amazed kami ginawa. Kasi kahit si Papa niya, amazed na amazed kasi wala naman kaming mga bakal, wala kaming kilala doon sa position, pero bakit andun yung promotion? Kaya sabi ko na ang anak kasi ng Panginoon, laging head yan and not the tail. Amen. Praise God mga kapatid, dahil ang Panginoon ay gumagalaw sa ating mga buhay. As we, maging faithful lang tayo sa Panginoon, maging prayerful tayo, huwag natin susukuan kung ano yung dinidesire ng puso natin. Let's keep on praying to the Lord. But after ng prayer po mga kapatid, let's submit to the will of God. Kung ano yung will ng Panginoon sa iyong buhay, submit to that. Because one day, makikita ng Panginoon na karapat-dapat yung bibigay sa iyo ng Panginoon, na train ka na disciple ka na, hindi po magiging mahirap yan. Bubuksan yan sa iyo ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos.
Another desperate prayer. Reach the heart of God. Alam niyo po, meron tayong desperate prayer. It will reach the throne of God. Hindi siya magbabound sa ceiling. Hindi yung prayer na pagkatapos mo mag-pray, kalas. Na parang compliance lang yung pakiramdam. Wala siyang fire, wala siyang apoy, wala siyang persistence doon sa prayer. Pero may kapatid tayo na si Ate Beth na pinag-pray niya yung kanyang anak dahil yung anak niya is naging prodigal son dahil nabarkada. So pinag-pray niya yung anak niya na makasama doon sa church, masama sa young people ministry. Then she began praying fervently. Pinag-pray niya yung kanyang anak, dinala niya sa fasting, dinala niya sa kanyang devotion until one day nakita niya kung paano gumalaw ang kamay ng Diyos sa buhay ng kanyang anak. So yung bata na yun is nagagamit ngayon doon sa panambahan. So ganun po yung result po kung tayo pa ay desperate sa persistent na prayer. So kung meron po kayong pinag-pray sa inyong mga buhay, mga kapatid, be desperate. Huwag kayong pagsukuan kayo, huwag kayong magsasawa kagad at maging desperado kayo na ipag-pray ito. Maging kagalakan ang puso nyo na ipag-pray ito. Pray continuously. Yung nabasa natin kanina, that is the will of the Lord for the church to pray continuously. Amen? Amen. Hallelujah. So hindi naman kailangan na mabulaklak yung prayer mo eh. Hindi naman kailangan na mabulaklak yung mga sinasabi ng bibig mo. Hindi kailangan na sumisigaw ka. Hindi naman kailangan na napakahaba ng prayer mo. Pero yung persistency sa puso mo, you are not giving up. With faith sa pananampalataya mo, you believe by faith that one day, the hand of God will move right in front of your naked eyes. Makikita mo kung paano gumagalaw ang Panginoon sa iyong buhay. Alam niyo, napakasarap nun. Kasi yun yung mga testimony natin. Yun yung nag-uudyok sa atin para sa mas pagbutihan pa natin yung pagsaserve sa Panginoon. Yun yung nagiging driving force natin para sa ganun, mas maging persistent pa tayo sa ating pag-serve kay Jesus Christ. That whatever happens sa mundong ito, magliparan man ang mga missile, magdatingan man yung mga drone, magiging mahal na yung mga bilihin, nagtataasan na mga bilihin, na may mga nawawalan ng trabaho sa paligid natin, at dami nagpapanik. Pero kung ikaw po ay laging nasa Panginoon, yung puso mo is laging payapa. Yung napakasarap ng ganun, mga kapatid. Prevailing prayer comes from the righteous, not the perfect, but the repentant. May napakinggan akong testimony kanina ng kapatid na dinadahan-dahan siya ng Panginoon. As he continuously served the Lord, unti-unti na binabago siya ng Panginoon. Ano niyo po yung pagbabago kasi natin? Hindi naman kasi siya overnight na pagkagising mo, totally different na. Pero the Lord is going to teach us little by little. And as long as we submit to the Lord, matututunan pa natin, makikita natin yung mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. At through those pag-aaral natin sa pinuturo sa atin ng Panginoon, nandun po yung promotion ng ating pananampalataya. Kaya nag-grow po tayo. Dati mahiyaan kang, takot kang pumunta dito sa harapan, mahihain kang pumunta sa harapan, nahiya kang mag-testify, pero eventually habang tumatagal ka sa paglakad mo kasama si Jesus Christ, nagkakaroon ka ngayon ng boldness. Ito yung tinatawag natin that if the church, if a Christian believer is persistent in his prayer, nagkakaroon po tayo ng boldness. Alam niyo yung boldness? Andoon po yung courage. Andoon yung lakas ng loob natin na ipahayag natin yung kabutihan ng Diyos. Andoon po yung love. Andoon yung joy para i-share natin kung sino po si Jesus Christ. Personally po, naranasan ko yan. Nung ako po ay dinala ng Panginoon dito sa panambang ito, 2017 guys, no? 2017. Kasi nung unang dating ko po dito sa Saudi, unang gabi ko sa Diki agad. 2016. So pagdating ko sa kampo, yung mga kasama kong safety ng mga Pilipino, agad-agad na sa Diki. So hindi ko pa alam kung paano ako nakarating sa kwarto, basta pagising ko na lang yung flash ng bowl namin, bagsak, yung cabinet ko baligtad, yung table ko baligtad, nandun lang ako nakahiga. Tapos yung mga kasama natin nakahubad, nandun sa ilalim ng kama, yung mga pintura nagliparan, nakakalat sa kalsada, nakakalat doon sa parking. So ganoon yung tapos yung sahod ko pa noon is fixed na 3,000. Mag-overtime kami, walang bayad. Tapos laman ng bakala ko, puro sigarilyo. Mura pa noon ang sigarilyo hanggang sa nagmahal siya, nagkaroon ng tax. Pero kahit na nagmahal, sige pa rin. Pagka-turn around shutdown, napupunta ako sa shutdown, lagi kong hinahanap is smoking shelter. So kapag
nakahanap ako doon yung tambahan ko. Nauubos ko yung isang pakete sa isang araw. So dahil sa addiction sa sigarilyo, wala na akong laman, kumakapal yung mukha ko, humingi ako sa harabo. Kaya nung sabi nung kaibigan ko na patanggan niya na nanipis ang iyong baga, nakapal naman ang iyong mukha. Hingi ka ng hingi ng sigarilyo. So praise God kasi nung dinako ako ng Panginoon dito sa Panambahan, nakilala ko sila Kuya Nas, nakilala ko sila Kuya Richard. So araw-araw, na-amaze din ako kasi bakit biglang nagkaroon ako ng hunger sa Bible study? Na-enjoy ko yung Bible study. Alam niyo yun na kahit nagaling ka sa trabaho, magpapalit ka, punta ka ng gawain, makinig ka ng salita ng Panginoon. Until one day, di mo napansin na wala na yung desire mo, yung panlasa mo sa sigarilyo. Pag naamoy mo yung usok ng sigarilyo, hindi mo na gusto. Kahit yung panlasa sa alak, wala na. So nung wala yun, mga kapatid, and eventually, mas naging, alam niyo yun, yung binabago ng Panginoon yung ating pananampalataya, nagkaroon tayo ng boldness. Kaya hindi ka na mahiya na i-share kung sino si Jesucristo. Until one day, nakauwi po tayo ng Pilipinas, 2020, hindi tayo nakabalik dahil sa pandemic, doon tayo ginamit ng Panginoon. So, hindi po naging madali. Ano yung mga kapatid, hindi naging madali, pero pagkasama mo si Lord, magiging okay, smooth sailing. So, makakarinig ka pa ng ibang mga darating na mga pastor, sasabihin sa'yo na hindi ka pwedeng magpastor dahil hindi ka nag-aral sa Bible School. So, bata ka pa. Tigilan mo nang pagpunas-punas sa pulpito. Kasi palikabok na yung pulpito eh. Punas-punas ako, nakita ko nung bisita na pastor, sabi sa akin na you are not fit to become a pastor. Hindi ka naman nag-aral sa Bible School. So ganun yung ang dami kong na-receive nun, pero hindi naging dahilan para sumuko sa pananampalataya. I keep on persevering. So once that the Holy Spirit gave you the boldness to serve the Lord, walang makapigil sa'yo. Persistent ka. Alam nyo ba na binabaybay namin yung Pangasinan La Union during pandemic? Ang daming mga checkpoint doon. Wala kaming mga passes, di ba? Uso noon yung kukuha ka ng travel pass. Wala kaming gano'n. Basta sige, punta na ng punta. The Lord yung nagbubukas doon sa mga checkpoint. Nakakalusot kami. Linaw talaga na parang, guess, if the Lord intervenes, there is a divine intervention sa iyong buhay, kapatid, hindi yan magiging imposible. Magiging posible yan. And through prayer, mga kapatid, kapag fervent tayo sa panalangin, makikita niyo yung paggalaw ng kamay ng Diyos sa inyong mga buhay. Ready ba kayo sa panahon na yun? Amen. Be fervent in your prayer, mga kapatid. Kaya na yun dinidesire niyo, it will come a time na makikita niyo yun. So, mayroon tayong isa pang example dito na testimony ng isang kapatid, a young professional struggled with lustful thoughts. Malalaswang pag-isip. Cellphone ngayon, ang dami na dito. Pag nagsuswipe ka lang ng Facebook, madami ka na makita dyan, sumasayaw-sayaw na babae. Nagiging malaswa na yung pag-iisip natin. Kahit yung pananalita natin, yung paggalaw natin, nakaka-apekto. Pero alam nyo, hindi niya na kayang i-contain or itago. So sinare niya sa kanyang kasama sa Panambahan until nag-sharing sila, nag-pray sila. And by the grace of God, na-release siya doon sa kanyang lustful thoughts o yung panonood niya ng pornography, panonood niya ng mga hindi nakaka-edify. Mahilig siya sa mga ganun panoorin. Until one day, release siya ng Panginoon doon sa kanyang gawain. Praise God! Dahil yung kapatid na yun, yung kabataan na yun, he is one of the ginagamit ng Panginoon para doon sa gawain doon sa Pangasinan. Amen. Palapahan natin ang Panginoon. So, just like Elijah, kilala pa natin si Elijah, katulad din natin si Elijah na isang tao. Natatakot din siya, napapagod din siya, na-frustrate din siya. So, takot din, tumakbo siya. Dahil during those time is mayroong banta na papatayin lahat ng mga alagad ng Diyos. So, nagtago siya doon sa bundok, may kuweba siya doon. Pero nagkaroon siya ng empowerment by through the divine intervention ng Diyos sa kanyang buhay. He prayed earnestly and na-restore ang kanyang pag-serve sa Panginoon. Nawala yung fear, nawala yung frustration, nawala yung pagod, nagpatuloy siya sa pag-serve sa Panginoon. He prayed earnestly and he did not rain on the land for 3.5 years. He prayed again and the heavens gave rain and the earth produced its fruit. So ganun po ang nagagawa ng fervent prayer, nagkakaroon po tayo ng kapangyarihan.
So yun sinasabi ko kanina, if the church is praying or prayerful, it shows yung ating submission and your full dependence sa Panginoon. I-acknowledge natin na kung walang Diyos sa ating mga buhay, tayo po ay mahina. Yun po yung significance kung bakit po tayo nagpipray individually, nagpipray po tayo as a church. Because we're showing our humility that, Lord, without your guidance, without our communication, I am lost. Yun po yung significance nun. Prayer is not for an elite class. It is for ordinary people who serve an extraordinary God. Amen po ba? Amen. So even us, na ordinary people, magkakaiba yung estado natin sa buhay, pero hindi po yun ang tinitignan ng Panginoon. Tinitignan niya kung fervent po yung ating mga puso sa ating mga panalangin. And kapag fervent po, persistent po tayo sa prayer natin, His divine intervention ang makikita natin sa ating mga buhay. Amen? Even sa ministry, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, if we are fervent in prayer, surely that we will be empowered kung saan man tayo tinawag ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Prayer prevails in corporate confession. So nandito tayo ngayon sa Panambahan. Ito yung tinatawag natin na corporate fellowship. And doon sa loob po ng corporate fellowship, we are praying for one another. And later on, we are going to exercise yung corporate prayer. So para maranasan po natin yung intervention ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya napakaganda na yung nandyan sa kaliwa mo, yung nandyan sa kanan mo, ipag-pray mo yan. Minsan naiiyayan na mag-share kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Naiiyayan na mag-share kung ano yung dinedesign niya. But the moment that you pray for your brother or for your sister, the Lord will move in his life. Tignan mo nga yung katabi mo. Okay ka pa? Puyat ka ba? Okay ka ba dyan? Amen. You need to pray for your brother and your sister. You need to pray for this church. We need to pray for our elders, our leaders in this church para makita po natin yung paglago ng pananampalataya, paglago po ng ating gawain. So, dinedesign natin ang gawain ng Panginoon hindi lang dito. Yung prayer natin na matagal na. We are desiring that this ministry will extend not only in Jubail but also in other places dito sa Saudi Arabia. Not only in Saudi Arabia but even sa Pilipinas. Hallelujah. Okay? So ito po yung 5 pillars of a prevailing prayer. So kailangan po na meron tayong clean heart, malinis na puso, fervency, yung persistency natin, righteousness. Remember that righteousness is not about perfection. But ito yung desire natin to continue, to be persistent. Kahit na meron tayong mga setback along the way, sabi ng kapatid, meron tayong mga bagay pa sa buhay natin na kailangan baguhin, but you continue persistently to have a personal relationship with Jesus Christ. Ano man yun, hindi mo papakinggan yung boses ng kaaway, but you persistently follow Jesus Christ in your life. An agreement. So corporately, we pray together, we agree with one another kung ano yung goal ng Panambahan. So napakaganda po ang corporate prayers kasi nabibuild po yung agreement natin. Nabibuild po yung goal natin. Hindi tayo hiwa-hiwalay, may pupunta sa kanan, may pupunta sa kaliwa. Ito po yung napakaganda. The moment that the church has a common goal, a common faith, a common direction, alam niyo po pag nag-pray ang church, bababa po ang apoy. Pero kung tayo po ay nagkakaroon ng division, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, may pupunta sa kanan, may pupunta sa kaliwa, mag-grieve po ang banal na espiritu. Mahirap po ang advancement ng evangelism. Mahirap po ang advancement, expansion ng gawain ng Panginoon. Kaya bakit may mga kapatiran tayo na hindi nag-grow, may mga kapatiran tayo na lalamig, may mga kapatiran tayo na hindi na natin matagpuan. It's because the church is not prayerful enough. We are not interceding for our brothers and sisters. We are not praying for them. Dumadalo tayo sa gawain para sa ganun maging compliant tayo. Umupo tayo doon, nakinig na tayo. But right after that, ano yung practical application natin? Ano yung response natin sa salita ng Panginoon? Pagkatapos ng gawain nito, makinig ka ng salita ng pag-uwi mo, wala na, balik na naman sa cellphone. Ganun yung nangyayari ngayon. Not only in this church, but even in other churches right now. Because we're living in the last days. Nanlalamig ang pag-ibig ng karamihan. But in Jesus' name, I pray that this church will become alive. Amen? I pray natin ang church na is laging nag-aabay ang kanilang puso para sa Panginoon.
So right after this gawain mga kapatid, pag-uwi natin, bago ka matulog, pray for the church. Pag-pray natin yung mga kapatiran natin. Ipag-pray natin ang ating bansa. Ipag-pray natin ang ating mga pamilya. Simple words lang. Simple lang ng mga salita, pero yung puso mo, nagagalak na ipag-pray mo si kapatid. Through yung prayer na yun, nagiging ministry mo ngayon ang intercession. Ministry po natin yung lahat mga kapatid. Kaya hindi pa pwedeng wala kang ministry. Lahat po tayo tinawag to pray for one another. That is a ministry. Intercessory. Pag-pray mo yung kapatid, Lord, hindi ko man kilala si Kuya, hindi ko man alam kung ano pinagdadaanan niya, pero sa oras na ito, mangusap ka sa kanyang buhay, Panginoon. Pagkalabin mo ang kanyang pananampalataya. Punuin mo ang kanyang puso ng kagalakan at kapayapaan. At sa susunod na gawain, Panginoon, dalangin ko na makikita ko muli si kapatid. Lord, may sakit si kapatid ngayon. I pray for your divine intervention. Let there be healing in Jesus' name. Ganun lang. Hindi kailangan ako napakarami o mabulaklak yung panalangin. Importante is you have this faith in your heart that when you pray, the Lord is nandun, nakikinig sa iyong panalangin. And one day, yung divine intervention gagalaw ang kamay ng Diyos. Amen? Parapan natin ang Panginoon. And this is the result. Expectation that God will move heaven and change earth into reality. Andoon yung mga magte-testimony, Lord, ginamot mo na ako. Lord, pinanggaling mo na ako. Lord, tinanggal mo na ito yung mga gamot na ito. Hindi ko na kailangan gumastos. Lord, thank you for the answered prayer. Ang pamilya ko ngayon nagsaserve sa Panginoon. Lord, thank you for the answered prayer. Meron na akong trabaho. Di ba napakaganda? Alam niyo mga kapatid, as testimony, I desired na ma-let go ko yung mga maintenance. And starting ng December until now, hindi na po ako nagtitake ng maintenance para sa hypertension. Alam niyo po ba na hindi dapat ako nandito sa Saudi? Hindi ako mapasa sa medical. 6 na kumpanya na in-applyan ko, Qatar, UAE, Bahrain, at saka dito sa Saudi. Hindi ako mapasa. Kasi laging mataas yung BP ko. Tapos itong operation ko sa thyroidectomy, stage 2 to na cancer. Pero cancer-free na siya, praise God. So, nangyari, dahil doon sa cancer, naapektuhan yung puso, nag-enlarge yung aking puso. So, cardiomegaly. Tapos tumas yung BP ko, nag-BP ako ng 200/180, 180/120. Pero okay naman yung pakiramdam ko. Kaya every time pupunta ako sa medical, pinagpapahinga nila ako. Laging doon yung tigil. Sa physical exam, makita nila may hiwa, matik, may cancer. Ganun agad yung iniisip nila. Pagka binipi ako, mataas yung BP ko. Alam nyo, hindi talaga ako dapat nandito. But praise God. By the grace of God, tayo pa'y dinala ng Diyos dito. May mga ginamit ang Panginoon. Pero one day, sabi ko na, Lord, kaya gusto kong bitawan to. So, starting ng December, sabi sa Panginoon, Lord, you are going to sustain me. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart. So, pinalakas ako ng Panginoon. So, until naging normal na po yung aking BP, nag-BP na ako ng 110/90, 120/80, nag-lose weight na rin ako, gumaan yung pakiramdam ko. So praise God doon sa mga turnaround shutdown na yun, nabugbugan talaga. Nag-lose weight talaga ako, sarap ng pakiramdam ko. And alam niyo mga kapatid, starting last year, 1 year and more than 1 year na hindi ako nagtitake ng medicine para sa puso. That is my prayer to the Lord. Fervent prayer. Na Lord, ang laki ng nagagastos ko sa gamot. Yung sahod ko sa Pilipinas is halos break-even para doon sa gamot. Imagine, 12 na medicine. 12 na tableta para sa umaga, 12 na tableta para sa gabi. Yung kinakain mo, puro gamot. Tapos sinabi pa ng doktor na kailangan mong maoperahan, and yung operation, it will cost 1 million para ma-dissect yung puso mo para maayos, and wala pang assurance yun na gagaling. Pwedeng hindi ka na magising, pwedeng mag-success. Sabi ko sa doktor na, hindi na po. By faith na lang, sabi ko sa misis ko. Pero nag-worry si misis, nag-worry si mama, sabi ko, by faith, kayaan natin to. The Lord is our healer. He is our Jehovah Rapha. And more than 1 year na po, hindi na ako nagtitake ng medicine para sa puso. Praise God po. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya, if you are fervent in prayer, behind our setbacks sa ating paglakad kasama ang Panginoon, may mga bagay dito tinuturo ng Panginoon sa atin. Huwag tayong sumuko. Patuloy tayo. Lord, I want to know you more. I want to encounter you more in my life.
And we will see the results sa ating pagsunod sa Panginoon. Makikita po natin yung results. There will be deliverance, there will be breakthrough sa ating mga buhay. There will be breakthrough in our faith, in even our finances, in even our physical health. Gagamutin tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sa umagang ito, kung tayo po ay may mga nararanasan sa ating mga buhay na gusto po natin magkaroon ng breakthrough sa ating mga buhay, will you touch heaven with your knees today? Ready ka bang tuhurin yan? Are you willing to pray fervently to the Lord? Hello? Amen. Kailangan na energetic po tayo when it comes to prayer. Kasi ito po yung pinaka-weapon ng every Christian believer. If you are not prayerful in your life as a Christian, for sure magkakaroon po tayo ng tinatawag na pangihina ng spiritual na pamumuhay. Kaya napakaganda po na matutunan po natin na maging prayerful po tayo. Palapan po natin ang Panginoon. So are you willing to get on your knees and pray to the Lord? Ready ka na ba? Makakaliw yung mga tuhod natin, pray. Pray for your brother and sister, pray for your church, pray for your country, pray for your company. Ginagamit ng Panginoon ng company natin para tayo sumahod, magkaroon ng blessing, papakain ng ating mga pamilya. Amen? So, pray po ang Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Tayo po'y tumayo. So, sa umagang ito, as we continue to exercise yung corporate prayer, since enough naman yung space natin na nandito, tayo enough yung space natin para tayo ay magpanananginan. So, kumuha ka ng partner mo. Exercise natin, corporate prayer. Kumuha ka ng partner mo. 2 o 3. Sige. As long as may group kayo. Let's exercise the corporate prayer. Okay? Pray for your... Pag-pray mo yung nasa kanan mo, ipag-pray mo yung nasa kaliwa mo, ipag-pray mo yung kapartner mo. So, alam niyo mga kapatid, kuya, when the Holy Spirit moves in your life, kahit na hindi sabihin ng katabi mo kung ano yung nasa puso niya, the Holy Spirit will speak to you. I-inspire ng Panginoon ang iyong puso para ipag-pray ang kapatid na nasa tabi mo ngayon. The Holy Spirit will speak through you. The Holy Spirit will empower you. The Lord is going to help you para sa ganon, may pag-pray mo yung kapatid mo. Yung katabi mo ngayon, kasama mo ngayon. That even us na nandito ngayon, kailangan natin ng panalangin ng bawat isa. Kailangan ng pagpalakasan tayo. Sabi niya sa Bible, kanina binasa natin sa Acts chapter 4, after the church prayed fervently, the Holy Spirit fell down to their fellowship. Nagkaroon ng apoy. Nagkaroon ng boldness. Naging ready sila for the ministry. Hallelujah. Amen. Let's pray together. Sabay-sabay po tayo mag-pray. Pray for your right and for your left. Hallelujah. Lahat po tayo, buksan po niya ang ating mga bibig. Let's declare the declaration. Let's speak the declaration. Hallelujah. Let's pick up mga kapatid, exercise natin. Nabuksan natin ang ating mga bibig as declaration. Life and death is in the tongue. Hallelujah. Exercise natin ang bibig na ito. Ang dila nito ay magamit to declare goodness, to declare blessings sa ating mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we praise you, we glorify you. Lupunin ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, I pray that this church will have a heart that is fervent and persistent in prayer. I pray that in our prayer, magkaroon, Panginoon, ng apoy. Magkaroon, Panginoon, ng fervency and persistency sa panalangin namin, Panginoon, na laging may apoy, Panginoon, na nagagalaw kami to pray for our brothers and sisters. Hallelujah. Dalangin namin na sa umagang ito, Panginoon, magkatuloy ko ang paluparan ng Panginoon. Hallelujah. Palipanin nyo ng presensya ng Lord. Let us encounter and experience the Lord. The weight of your glory, Jesus Christ. Hallelujah. Your mighty presence in this place. Hallelujah. Let us encounter, Lord, and see the divine intervention of your hand in this church. Dalangin namin sa oras na ito, Panginoon, pagkalabing ko, Panginoon, aming panalangin ko, Diyos, na hindi maging casual, na hindi maging powerless, but Lord, dalangin ko, na panalangin namin, Panginoon, it will shake the earth, it will shake the mountain, it will shake the walls of this church. If there is no distance in prayer, if
deception of the enemy. Their hearts are filled by mga rise ng kaaway ang kanilang mga isip. In Jesus' name, Panginoon, I rebuke the works of the enemy that can try to hinder them to encounter you in their lives. In the name of Jesus, Lord, I pray by the power of the Holy Spirit, Panginoon, na right at this moment, ang mga kapatid ko sa kanilang palataya, naranasan nila, Panginoon, ng pagsiyama po, Diyos. Bring them back to the first love, Lord. Bring them back to your presence, Lord Jesus. Nasaan man sila ngayon, ano man ang ginagawa nila, mag-usap ka sa kanilang mga buhay, Diyos. Hallelujah. Mag-usap ko, Diyos. Let them be reminded of the words na napakinggan nila, nabasa nila, Lord, na itago sa kanilang mga puso. Revive them once again in Jesus' name. I pray for a breakthrough. I pray for revival in this church. I pray, Father God, that there will be breakthrough in our worship, in our prayers, in our finances, in our health, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Nagulibana ko, Panginoon, by faith. Na mga kapatid namin, Panginoon, they will be empowered. They will receive boldness through the ministry of the Holy Spirit. With the fire of the Holy Spirit, magkakaroon sila, Panginoon, inspiration in their hearts to become an intercessor, to become a prayer warrior for this church, na magkakaroon ng burden sa aming mga puso to pray for this church, to pray for the ministries, to pray for the finances ng Panambahan, Panginoon, to pray for the upcoming anniversary, to pray, Father God, for our brothers and sisters na nananamit, to pray for those who are sick, to pray for those who have fear in their hearts, na anxious. I pray that they will be delivered. Maraming salamat sa buhay ng bawat kapatid, Panginoon, na nandito. Hallelujah. Gamitin mo sila, Panginoon, na maging mouthpiece through prayer, Lord, that they will learn to intercede. They will stand on the gap. Hallelujah. They will rise up on their knees, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. They will get down on their knees and pray and humble and submit to your will of God. Hallelujah. Pray nga, Panginoon, sa iyong kabutihan. Patuloy tayo, mga kapatid, na magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Puri nga namin ang Diyos. Ngayon, let's practice also as a church to pray for our leaders, our elders in this church. Even ang ating mga leaders, mga elders, na ginagamit ng Panginoon, they need our prayer. That is also one of our ministries. I call on dito sa harapan, sila kay Richard, Kinas, ang ating mga elders, ang mga nag-lead sa ministry, Tita Maricel, dito po sa harapan, sa kitchen. Amen. Ang mga nangunguna sa Manifa, dito po kayo mga boys. Mga nag-lead ng Bible study sa Manifa, dito ka boy. Dito kayo sa mga nagagamit, dito kayo pag-pray natin sila. Kaya Peter, hallelujah. Sa mga kapatid natin na nandito sa paligid, let's extend our hands to them. Yes, Lord. Okay? Let's pray for them. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father, in the name of Jesus, we praise you, we glorify you. As a church, we agree and we come with one accord. Father God, andito sa harapan mo, Panginoon, ang mga anak mo. Andito ang mga elders, ang mga leaders, ang mga tinawag mo sa ministry. Saan mang ministry sila, Panginoon? I believe, Father God, na sa oras na ito, I believe, na nandyan sila ngayon because of your grace and by your calling. Naniniwala ko, Panginoon, na tinawag mo sila, Panginoon. Pinili mo sila, O Diyos. And you are going to equip them. You are going to empower them. Bigyan mo sila ng boldness, kagalakan na nag-uumapaw, Lord, na hindi naubos. Kapayapaan, Panginoon, and wisdom that they need for the ministry that you have called them. And the leadership, O Lord, na align sa iyong kabutihan, Panginoon, ibuhos mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. I pray for the double portion of your anointing to fall unto them. I pray and apply the blood of Jesus for covering, and I pray that the mighty hand of God will cover them in Jesus' name. That no weapon formed against them will ever prosper. In the name of Jesus, hindi magtatagong kayang kaaway against them. Dalangin ko, Panginoon, na mga kapatid namin, ang mga leaders, ang overseer ng church na ito na si Quinas. I pray, O Lord, kasama ng lahat ng elders, I pray na pagbuklodin mo sila, Panginoon, pagsama-samahin mo sila, Panginoon. Hallelujah, bind them together with your love. Na tanging ang pag-ibig mo, Diyos, ang magiging sources, Panginoon, ng unity namin.
Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang mag-fuel sa aming mga puso para sa ganun. Kami po ay maging unified. United kami, Panginoon, sa ministry na pagkakatawag mo sa amin. Thank you, Lord. Praise you and we glorify you. Maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatid na ginagamit mo sa ministry. Lord, patuloy, Panginoon, na palakasin mo sila physically, emotionally, spiritually. Patuloy ka, Panginoon, na magtrabaho sa kanilang buhay. And extend namin itong panalangin na ito sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, O Diyos. Even though nararanasan nila kung ano nararanasan ng aming mga kapatid, kagalakad sa iyong presensya. Pinaburi ka namin, itinataas sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Pagpapaan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Bago natin silyohan sa pagtatapos, purihin ng Panginoon. Palapakan muli natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Salamat sa grasya ng ating Panginoon ang mensahe niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Babalik tayo sa pinaka-plano ng Diyos. Ang isang iglesia, hindi ito magiging malakas kung tayo mismo ay hindi marunong manalangin. Yet, hindi talaga tayo marunong manalangin. Ang disciples noon, hallelujah, sila ay lumapit sa Panginoong Hesus at ang sabi nila, turuan mo kami manalangin. Amen? Sabi nga ni Malakay, chapter 3:7, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin nakatayo tayo sa matatag na pundasyon, pero pala yung ating pamumuhay, yung ating mga desisyon, yung ating mga iniisip, tayo pala ay nalalayo na sa Diyos. Amen? Ang sekreto po na maibalik ang apoy ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, walang iba po mga kapatid ay humakbang tayo ng may magiging totoo tayo unang-una sa ating mga sarili. Amen? Aminin natin na Lord, nalalayo na ako sa iyo. Tulungan mo ako na makabalik ako sa iyo, Panginoong Hesus. Amen? Dahil ang pagbabago po, mga kapatid, ang pagpatatag ng ating panalangin sa ating personal na paglakad, walang iba kundi ang magbalik loob tayo sa Panginoon. If we confess that God is our Lord, if we confess all our sins, He is faithful and just. Amen? Ang pagsisisi, hindi lang po ito mula sa ating mga emosyon. Ang panalangin, magiging matatag lamang ito, magiging genuine ito, magiging powerful ito, pag buhay ang ating pagsisisi, yung ating pagbabalik loob sa Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 7:10, ang kalungkutan ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Huwag kang malungkot dahil sa meron sa mundong ito, kundi dahil kailangan mo ang Panginoon. Kailangan natin ang Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya, sabi ni John, sa manulat ni John, galing sa ating Panginoong Hesus, ng chapter 6, verse 37, ang lumalapit sa akin, ay hindi ko itataboy. Maaari bang itataboy ka ng kaibigan mo? Maaari bang nagtalo-talo kayo, nagdampuhan? Pero pag lumapit ka sa Diyos, hindi niya tayo itataboy. Mga kapatid, bakit? Dahil mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa kasalanan natin. Kaya anuman ang nagagawa natin personal, magbalik loob tayo sa Panginoon. Yun ang sekreto ng pananagumpay. Bunga lamang ng pangako ng Diyos ang mga sahod natin, ang mga company natin, ang mayroon tayong proposition sa buhay na to. Lahat ng yan, maiiwanan yan. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Amen? Kung nanghihina ka kapatid, sabi na kanina, fervent prayer. Nanghihina ka ba personal? Mayroon kang mga plano na hindi na-align,
hindi mo siya narating o hindi nagaganap sa iyong buhay. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Jeremiah 33:3, come unto me o call unto me, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Yan ang malinaw na pangako ng Diyos. Amen? Kaya po ba natin tawagin si Lord? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, binubuhay ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Mari mang napuyat tayo kagabi, mari mang napagod tayo, ako inaamin ko, nanghihina talaga ang tuhod ko. Nanghihina ang aking buong katawan. Pero ang sabi ko kay Lord, Lord, sa iyo ako uuwi. Ikaw ang magbalik ng aking kalakasan. In the same way, ang aking pananampalataya na kayo ay gagamitin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon habang mga bata pa kayo, habang malalakas pang inyong mga tuhod. Because the Bible speaks, the Lord said, all knees shall bow before the Lord, shall kneel down before the Lord. And that's what we do today. We kneel down because we need Jesus throughout our lives. Kaya ngayong umaga sa ating paghiwalay, dali natin, hallelujah, ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iwan o papabayaan. When we ay bumalik tayo sa Lord, hingi tayo sa Panginoon ng gabay. Sabi nga ni David, likhain mo ako, O Diyos, hallelujah, likhain mo sa akin ang malinis na puso. Kaya ngayong umaga, mag-reflect tayo, lalakad natin na kung paano si James ginamit ng Lord, nagkalyuman ang kanyang tuhod. Maaring ikaw ngayon kapatid, nagkalyo na rin ang sitwasyon, balik loob tayo sa Panginoon. Amen? Father God in heaven, in the name of Jesus, right now Lord, right here, sa iyong bayan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, nangangailangan ng kapangyarihan mo, nangangailangan ng kalakasan mo, nangangailangan kami ng patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu. Lord, apart from you, we cannot do anything. Lord, marami kaming plano. Many are the plans of man's heart, but your plans will prosper sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, help us, Lord, to number our days so that we become wisdom in you. Father God in the heaven, hallelujah, iparanas mo sa amin ang mga pangako mo, Lord. We want to encounter you face to face sa aming mga panalangin, sa aming mga plano, sa aming mga lakad pagtatrabaho sa bansang ito. At ang aming mga buhay ay bago na. Buhay na pagtotoo na natagpuan mo kami sa kalagitnaan ng maraming sitwasyon, sa kalagitnaan ng paghahanap buhay sa bansang Saudi Arabia. Tinawag mo kami, natagpuan mo kami, minahal mo kami, inabot mo kami. Lord, sa oras na ito, send these prayers and your words with your precious blood sa bawat isa ng iyong pangalan. Lord, maraming salamat sa buhay ng Kuya Presto na kung saan, Panginoon, naging mouthpiece mo ngayong umaga na marinig, ipaalala, ituro mo sa amin na sa pamamagitan ng kanyang buhay, naunawaan namin na ang panalangin ay hindi ordinaryong gawain sa aming paglakad. Ang panalangin ay kaakibat kung paano kami humihina bawat segundo ng aming mga buhay. Na kung wala ang panalangin, hindi namin kayang tumayo, hindi namin kayang lumakad, hindi namin kayang humarap sa iyo, Panginoon. Dahil ang mga lingkod mo ay magposposito ng panalanginan, lalo na o Diyos sa kasalukuyan. Lord, maraming salamat. Ibinugat ang lahat ng mga manggagawa. Salamat sa gawain, Panginoon, na hindi lang basta namin ito naitawin, kundi, O Lord, may ginawa kang milagro sa bawat buhay ng bawat isa. Ang mga oras na nilaan ng mga kapatid, ang kanilang pagpuporsige na makadalo sa gawain ito. Alam, sabi mo nga, Panginoon, hallelujah, one day is greater than 1,000 elsewhere. Ngayong umaga, pinili ng iyong mga anak ang matagpuan sa iyo, Panginoon. Kaya pinili mo ang bawat isa sa amin na pagpapalain mo sa lahat ng aspeto. Lord, show your face unto us today. Show us what heaven likes. Then the life of many will never be the same again. Ipatotoo nila, Panginoon, ang ginawa mo sa oras na ito sa kanilang mga buhay. Na right after today, hallelujah, sa pagdating ng another week, Panginoon,
Sila ay gagamitin mo na ma-inspire, hindi lang basta yung halo. Isi-share nila, Panginoon, sa kanilang mga personal na paglakad ang kabutihan mo sa araw na ito sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat, even o Diyos, ang aming pagsasaluhan. Salamat sa mga kamay na naghandang dito, mga kapatid na nagtulong-tulong sama-sama sa pangunguna ng Tita Maricel, Lord. Praying for the provision and blessings that our it will overflow. Lord, maraming salamat, lalo na sa mga magagawa na nasa mga trabaho kanyo ngayon, Panginoon, ingatan mo sila, samahan mo sila. And the same way, Lord, we are claiming by faith the victory sa travel mercy ng Kuya Nils na nasa Pilipinas na ngayon, Panginoon, sa papalapit na makasama ng kanyang mag-ina. Kami ay nalulugod at nagaganap. Na ang pananagumpay ng bawat mga lingkod mo, Panginoon, ay inaari naming pananagumpay. Salamat sa mga oras na to, Diyos. Purihin ka sa lahat ng pagkakataon. Bind this family with your love, Lord. What you release in heaven, you will release on earth, O God. Hallelujah. Kaya sa oras na to, dalhin namin ang kapayapaan. Hallelujah. Dalhin namin ang kagalakan, kayamanan na galing sa iyo. Ito ang aking panalangin na may deklarasyon. For I know the plans that I have for you, says the Lord of hosts. Plans to prosper you, plans to give you hope and the future. Church, walk by faith, not by sight. Claim your portion today, and your life will never be the same again. In Jesus' mighty name we pray. Amen.